Hello mga madam. So ito na nga yung chika. Flex ko lang aking hair kasi napakahaba. Ganito yung nangyari. Bakit nga ba biglang naglayas ako? Yes, bigla ko pong nilayasan si Afam about 2 weeks ago. Kasi ito po yung dahilan. Kasi po, sa mga hindi po nakakaalam, no, ang aking Afam po ay isang single father. Charot. May anak po siya sa kanyang pangalawang asawa. Kasi pangatlong asawa na ako. Okay, ituloy na natin yung kwento. Nilayasan ko siya dahil po sa kanyang anak. Okay? Kasi yung anak niya, 13 taong gulang na. And then, simula nung dumating ako dito, talagang ano siya, makalat ba? And then, ang kinakainisan ko, kasi malaki na siya ngayon. Dumating ako ng 8 years old siya, tapos ngayon 13 na siya. Ganun pa rin yung ginagawa niya. Okay? Nagkakalat pa rin siya. Like, hindi niya nililigpit yung mga ginagamit niya. Iniiwan niya lang. Tapos ako naman, dati, walang problema sa akin kasi wala pa naman akong anak. At ngayon naman, marang napapagod na ako na kakasunod ng mga pinagagagawa niya, di ba? Malaki na eh. Hindi naman siya ganun sa kanyang grandparents. Kasi one time, noon, nakatira kami sa kanyang grandparents for 1 year. So, hindi naman ganun yung attitude niya. So, that's why ngayon, hindi ko na kaya kasi nga may anak na ako, napapagod na ako. Hindi ko nga maano yung bahay eh. Hindi ko na malinis lahat. Hindi ko na kinakaya. Tapos, ayan pa siya, nagkakalat pa, dumadagdag siya. Siyempre, nai-stress ako. Nai-stress ang lola nyo. Mukha lang akong hindi stress. Pero nai-stress ako sobra. So, ganito yung nangyari. Iniwanan niya yung hinigaan niya sa sala. At kinabukasan, yung baby ko nakita yung juice. Tapos, kinagat-kagat, nabuksan yung juice. So, ayun, yung juice, bumaha yung sala. So, sabi niya sa akin, kailangan magdala daw ako ng pamunas. Sumigaw siya. Kasi nga, bumaha yung sala. Kasi nga yung baby na 1 year old, nakita yung juice kasi iniwanan lang. Aside from doon sa mga hinigaan niya. Pati yung platong pinagkainan niya, kasi nagdala siya ng friend eh, dalawa silang nag-overnight dito. Iniwanan din. So, ang nangyari, sabi ko, tingnan mo itong ginawa ng anak mo. 'Di ba? Iniwanan niya dito yung pinagkainan niya, hinigaan niya, pati yung juice. O, anong nangyari ngayon? Nakita ng kapatid niya, edi pinaglaruan. Oh, tapos, nung mag-start na akong magdadakdak, syempre kailangan kong dumakdak, no? Kasi nga, para ma-release yung aking stress. Hindi ako perfect, no? Sinabi ko sa inyo sa past video ko na grabe ang pasensya ko. Pero dumating at darating talaga ang time na hindi mo na kaya, kailangan mo nang ilabas. So, sinabi ko sa kanya, itong anak mo, disiplinahin. Parang ganun ba? Nag-start na ako magsalita. Tapos sabi niya, tumigil daw ako kakaganon. Ayaw niya kasi na nagsasalita ako against sa anak niya. Parang ayaw niya talagang marinig na may something ako sinasabi sa anak niya. Yung sabi ko, kung ayaw mo marinig, ikaw na ang magsabi. Sabihan mo, ilang ulit na kitang pinagsabihan. Wala pa rin nangyayari. Sabi naman niya, pinagsasabihan ko kaso hindi talaga nakikinig. Ganun ang sinasabi niya. Although naririnig ko naman talaga na pinagsasabihan niya. Pero gusto ko kasi, yung may pangil. Alam niya ibig ko sabihin? Yung maano yung anak niya ba? May mararamdamang takot something na, okay, magagalit yung papa ko, ay, hindi na ako magkakalat. Ganun. Ganun ang gusto kong mangyari. Tapos bigla-bigla, tumatawag yung anak niya. Tapos ako, naggagaganyan pa rin ako. So, ang sabi ko sa kanya, oh, bakit tumawag ang bata? Sabi niya, mag-overnight na naman daw. Sabi ko, hindi. Ayoko. Hindi ako papayag na mag-overnight na naman siya. So, doon ako nasaktan sa nirespond niya sa akin. Hindi ako papayag dahil hindi niya week sa amin. Hindi niya weekend eh. Sa nanay siya eh. Friday ng ano yon, Friday ng gabi, nag-overnight siya. Sabi ko, hindi pwede kasi hindi niya week sa atin ngayon. Kasi the next day, Saturday, gusto na namang mag-overnight eh. Nainis pa nga ako kasi nga, iniwanan yung mga gamit na ginamit niya, nasa sala, nagkalat pa rin. So, doon talaga ako nasaktan sa sinabi niya. Ito yung sinabi niya sa akin na anytime, all the time, welcome yung anak niya sa bahay niya. Doon talaga ako sumabog mga madam. Kasi, ang sakit. Alam niyo yung feeling na, okay, palamunin ka lang, wala kang trabaho, akong gumagasto sa bahay, akong nagbabayad ng bills. Parang ganun ba? Ganun yung impact sa akin eh, na ganun yung sinabi niya sa akin na welcome anytime. Ibig sabihin, wala akong say dito sa bahay. Wala akong karapatang magreklamo. Yun ang napakasakit mga madam. Kaya sumagot ako sa kanya na hindi niya week this week. Next week pa siya supposed to be pupunta sa bahay. So bakit siya mag-overnight dito at magdadala ng barkada? At yung way ng pagkasabi niya sa akin, madam, galit siya. Kaya doon talaga ako sumabog without saying anything. Tinawagan ko ang aking friend. Tapos tinanong ko sa kanya kung nasaan siya. At sinabi niyang may lakad nga siya at uuwi siya a few minutes later, half an hour. So sabi niya, tinanong niya ako kung okay lang ba daw ako kasi alam na eh, pag tumawag ka sa kaibigan mo,
parang alam na yan na may something. So, tinanong niya kung okay lang ako. Sabi ko, okay lang naman ako. Pupunta ako dyan sa bahay mo kasi nag-iisa lang siya eh. Pwede ba? So, sabi niya, oo, sige, pwede, punta ka lang. Ganun. So, ganun, napakabilis kong nag-impake, mga madam. Nag-impake ako agad. Lahat na, mga damit, pagkain ng bata, damit ko na rin. Kasi nga, plano ko, hindi ako uuwi agad-agad. Plano ko, uuwihan ko siya ng matagal. First time kong ginawa yun, mga madam. Yun na nga, without saying anything, hindi ako nagpaalam, no word at all, umalis na lang ako bigla, at iniwanan ko siya. That was Saturday, and then, akala niya mga madam, uuwi lang ako, kasi, alam niya kasi hindi ko siya matitiis, pero yung time na yun, hindi ko na kinaya, kasi ang sakit ng sinabi niya sa akin. Umiyak talaga ako, promise. Kasi parang hindi ko matanggap na ganun pala ganun ang gusto niyang sabihin sa akin na siya lang ang masusunod sa bahay. Hindi ko matanggap yun. No way. So, hindi ko siya inuwian. So, ayun na, alam na ng mga friendship ko kasi pag may isang pupunta, alam na yan. Ang mga kaibigan nating mga supportive, pupunta na yan. Comfort, comfort, ganun. So, ganun. Kami, nagkakaraoke kami, enjoy lang ba, kumbaga. Tapos sinasabihan nila ako na, sige, anuhin mo yan. Bigyan mo ng lesson, which is tama naman. Kaya nga sabi ko, nga kaya nga ako lumayas. Kasi nga, gusto kong bigyan ng lesson. So, inakala niya, uuwi ako ng linggo. Kasi kinabukasan, Monday, may trabaho siya. Ibig sabihin, lahat ng gamit niya, kakainin niya, di ba, umaga at lunch niya, tsaka kinagabihan, pag uuwi siya, di ba, ready na lahat eh. Ganun ako kaasikaso sa kanya. So, ang nangyari, walang text messages. Hindi ako nag-text sa kanya. Tapos yung mga kaibigan ko, nagtatanong lagi, ano, nag-text na ba? Nag-text na ba? Kasi nga, hinihintay kung sino ang susuko ba, kumbaga. Sino ang mag-give up sa pataasan ng pride. Siyempre, hindi papatalo ng pataasan ng pride ang madam nyo. Siyempre, akong argabyado dito, hindi pwede. No way. Dapat siya ang mauunang mag-message sa akin at susunduin niya ako kung nasaan ako, kung gusto niya akong umuwi. So, ito na nga yung exciting part, mga madam. Kasi yun na nga ang plano ko. Bigyan ko siya ng lesson kung anong feeling ng walang asawa. So, walang message at all. So, in the morning ng Monday, siya ang nag-give up. Nag-message siya sa akin. Kasi mataas din ang ihi nito eh. Hindi ito nanuyo. Wala sa kanyang vocabulary yan. So, Monday morning, I received a message from him. Ang sabi niya, when are you going to come home? Why are you torturing me? Ganon yung pagka-message niya sa akin. Nung nabasa ko yung message, mga madam, grabe, tawang-tawa talaga ako. Kasi nga, torture. Alam ko na ang ibig sabihin. Kasi nga, pagising niya sa umaga, wala siyang pagkain, hindi nakaredy yung gamit niya, at wala siyang pang-lunch in the afternoon sa work niya. Okay? So, yun na nga, gumana ang aking plano. So, torture, di ba? Ano lang ako isang araw lang yan. I mean, isang araw lang ng trabaho niya, pero, umalis talaga ako ng Saturday, Sunday. So, Monday, yun na nga, hindi na niya kinaya kasi nga, yun, wala siyang pagkain, walang nakareding gamit kasi magtatrabaho siya. Kasi wala ang kanyang katulong sa bahay, umalis, lumayas. So, ang nangyari mga madam, yun na nga, tawang-tawa ako, tapos tinawagan ko siya. Yes, and nag-usap kami, at sabi niya sa akin, pagkagising daw niya ng umaga Monday, napakalungkot niya daw talaga kasi wala siyang pagkain. Ayun, you learn your lesson, ganun. At yun na nga, tinanong ko siya kung ano bang mo, dinala mo dyan sa trabaho. Alam niyo mga madam, dinala niya ang buong broccoli, buong kamatis, ano ba yung mga nasa salad niya, cauliflower, lahat na lang, hindi tinadtad, diniretso na ng dala kasi nga, wala ang kanyang katulong. At wala siyang time in the morning to prepare ng kanyang kakainin. Kasi nung Sunday pa lang, grabe po yung kanyang exercise. So, kinabukasan yan, pagod yan. So, hindi yan makakabangon ng napakaaga. And then, expected din niya na uuwi ako ng Sunday kasi nga I always care for him. I always make things easier for him. Ganun siya ka swerte bilang ako ang naging asawa niya. So, ayun na nga, madam. Nakiusap siya kung kailan nga ba daw ako uuwi. So, yun na nga. Medyo na naman ako, na-touch naman ako. I mean, naawa naman din ako kasi nga, alam ko, na-learn na niya yung lesson niya. Tsaka na-torture na nga siya kasi wala siyang maayos na pagkain. So, ayun, sinundo niya kami, ng anak ko, sa bahay ng friend ko. And then, ito yung, nasaktan na din ako. Kasi nga, ang nangyari, while driving nga siya, overtime siya that time mga madam, tas wala pa siyang maayos na kinain. Tas nag-drive siya, pinuntahan pa ako sa bahay ng friend ko, sinundo kami. So, while driving siya, hindi niya nakinaya yung sobrang gutom niya, nag-stop siya sa store, bumili siya ng tinapay at saka yung ham, something ganun. So, while driving siya, nagpapagawa siya sa akin ng sandwich kasi nga, gutom na siya. So, ako naman, okay,
ginagawa ko. Pero tawang-tawa na ako while ginagawa ko yun sa likuran. Kasi nga, yan ang napapala mo. Kasi hindi mo ako inaayos eh, ganun. So, gumawa ko ng sandwich, sinend ko sa aking friend. Tawang-tawa ako, oh, ito na. Tapos, nung nakarating kami sa bahay, talagang nagkalagnat siya mga madam. Naghahanap siya ng paracetamol kasi nga, napasma siguro ang lokong to. Tawang-tawa ako. Kasi talagang nakapaghiganti ako sa ginawa niyang pananakit ng aking damdamin. So, the next day, mga madam, no? Martes. So, ayun na, prepare na, back to normal. Pinrepare ko na ang kanyang mga food and everything. So, tumawag siya sa akin kasi mahilig yan tumawag pag nasa work. O sabi niya, naluluha daw siya pag open niya ng kanyang lunch box. At yung mga pinabaon ko sa kanya. Sabi niya sa akin, you deserve better than me. Ganun yung pagkasabi niya. Naluluha daw siya kasi nga, nung Monday, wala siyang maayos na pagkain. The next day, napakaayos na. Sabi niya sa akin, nasanay siya sa luxury. Kasi lagi ko siyang inaasikaso. So, na-realize niya na I deserve better. Sabi niya sa akin, you still have time to go. You still have time na balikan ko yung mga dating manliligaw. Charot! So, ayun na. He learned his lesson, mga madam. So, sometimes, kailangan din nating iparamdam sa kanila na kung gaano tayo ka-importante sa buhay nila, di ba? Hindi masama na you teach them a lesson. Okay? So, that was the time na napatunayan niya na ako ang kailangan niya. Hindi niya ako pwedeng pagsalitaan ng hindi maganda kasi anytime pwede ko siyang layasan. At sinabi ko sa kanya na next time na mangyayari ang ganitong sitwasyon, hindi na kita uuwian. Kasi ang plano ko that time talagang 1 week or 1 month. Pero isang araw pa lang na may work siya, hindi na nga niya kinaya. Torture na nga. O, paano pa kaya kung ganun katagal, no, ang paglalayas ko. So, maswerte pa rin siya at mabait akong asawa. So, yun lang ang aking gustong i-share, no, mga madam, na hindi sa lahat ng oras kakayanin ko lahat ng pasensya, napakahabang pasensya. Hindi ko kakayanin all the time. Yung sa sakit niya, kayang-kaya ko yon, pero pag ako'y nasaktan, talagang maghihiganti si madam. So, baka sasabihin nyo ha, na bakit ayaw mong sabihin diretsyo doon sa anak niya na ganito ang ayaw mo. Kasi, iniiwasan kong makapanakit ng damdamin ng bata. Kasi, yun lang ang nag-iisang kapatid ng anak ko. Kasi, iniisip ko na baka ayaw ko nang magdagdag. Ayaw kong dumating kasi nagbibinata, nagdadalaga na eh. 13 years old, teenager na. Once kahit isang beses lang, di ba, alam natin, pag yung bata na pagsalitaan mo ng hindi maganda, hindi natin alam na baka dibdibin niya at hanggang sa paglaki niya hindi niya makakalimutan. Kasi alam niyo madam, itong bibig ko talagang parang Armalite din ito pag ako yung nagaganon. Mahaba ang pasensya ko, pero pag ako ang napuno, grabe din ako maganyan. Ganun. So yun lang, iniiwasan ko na masira ang aming magandang relasyon at ayaw kong magbago ang kanyang pakikitungo sa akin at sa aking anak. Kasi yun lang ang kapatid niya at iniiwasan ko talaga na may something na magbabago sa aming pakikitungo sa isa't isa. So, yun lang, medyo mahirap-hirap nga pag ikaw ay napapunta sa feeling ng isang afam na mayroong unang pamilya, mayroong unang anak. So, I hope na may na-learn kayo sa aking tampururot. Okay, mga madam, thank you very much for watching and bye-bye.